Magandang araw, mga ka-EDOX, at welcome po kayong lahat. Mainit na usapin ngayon sa Korte Suprema ang tungkol sa Republic Act 12232, ang batas na muling nagpaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections at nagpalawig ng termino ng mga kasalukyang opisyal. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ayon sa ulat ng Manila Bulletin, lalong tumitindi ang presyur sa kataas-taasang hukuman upang pigilan ang pagpapatupad ng RA 12232. Ang panawagan, ibasura ang postponement at ituloy ang halalan ngayong Disyembre 2025. Ang mga petitioner, pinangungunahan ng election lawyer na si Romulo Macalintal, ay nagsasabing labag sa konstitusyon ang muling pagpapaliban ng eleksyon. Anila, ito ay pagkitil sa karapatan ng taumbayan na makapili ng kanilang mga bagong leader. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema laban sa nasabing batas. Gayunpaman, inatasan na nito ang mga respondent gaya ng COMELEC, Senado, Kamara, at Office of the Solicitor General na magsumite ng kani-kanilang komento bago maglabas ng pinal na pasya. Samantala, ang Liga ng mga Barangay ay nanindigan na dapat ibasura ang petisyon at hayaan ang pagpapatupad ng RA 12232. Sa harap ng lahat ng ito, nananatiling nakabinbin ang malaking tanong, itutuloy ba ang halalan ngayong Disyembre o muli na namang maantala ang tinig ng bayan? Ang Supreme Court ay kasalukuyang binibigyan ng matinding pressure upang ipaghinto ang pagpapatupad ng Republic Act No. 12232, ang batas na nagpapalawig sa termino ng mga kasalukuyang barangay at sangguniang kabataan SK na opisyal at ikinakasa ang barangay at SK elections BSKE mula Disyembre 2025 tungo sa Nobyembre 2026. Ayon sa Manila Bulletin, may lumalakas na panawagan upang tigilan ang pagpapatupad ng batas na ito. Ang petisyon na isinulong ni election lawyer Romulo Macalintal ay naglalayon na ideklara itong RA 12232 bilang abag sa saligang batas. Binibigyang diin ng mga petitioner na ang karapatan ng taumbayan na tumakbo sa halalan at bumoto para sa kanilang leader ay nasasakripisyo kapag paulit-ulit itong ipinagpapaliban. Sa kasalukuyan, walang inilalabas na temporary restraining order laban sa batas na ito. Subalit, isang makabuluhang hakbang ng Korte Suprema ay nag-utos na maghain ng formal na komento ang mga respondent, ang COMELEC, Senado, Kamara, at Office of the Solicitor General. Kailangan nila magbigay ng kanilang pansin at paglilinaw ukol sa legalidad at implikasyon ng RA 12232 bago maglabas ng pinal na pasya. Mula noong Agosto 2025, paulit-ulit na itong tampok sa usapin. Binago ang halalan mula Disyembre 1, 2025 tungong unang Lunes ng Nobyembre 2026 at pinalawig ang termino ng lokal na opisyal sa 4 na taon. Ito ay bahagi ng mas malawak na alitan hinggil sa karapatan sa mahusay at marangal na halalan, pati na rin ang konsistensi ng batas, lalo na't paulit-ulit ng itong pinapaliban mula pa noong 2016 dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng budget, election fatigue, at mga reforma. Sa sandaling ito, ang tanong ay, sa harap ng lahat ng lehitimong argumentong ito, makikiling ba ang Korte Suprema sa panawagan ng komunidad para ituloy ang halalan ngayong Disyembre o tatagal ang mga kasalukuyang opisyal hanggang Nobyembre 2026? Ang susi sa susunod na kabanata ng isyung ito ay nasa desisyon ng Korte Suprema. Abangan natin. Tumpak at napapanahon, base sa ulat ng komprehensibo, sumasaklaw sa pangunahing detalye, ang sinasabing pagpigil sa pagpapatupad, ang petisyon, ang panawagan mula sa petitioner, at ang inatas na pagsusumite ng mga komento. Misterisa pa rin ang hinaharap, malinaw na walang TRO at nasa desisyon pa rin ng korte ang susunod na hakbang na maghuhubog sa pagtakbo ng halalan.